bakasyon sa Surigao, pasakay tayo itong malaking bangka na ito papunta sa Dinagat Island. Isa sa mga dahilan kung bakit natin gustong marating ito Dinagat Islands is because ang dami nagsasabi sa atin mayaman daw ito sa wildlife. Pangalawa, epekto ng pagmimina doon sa lugar. Kapag minimina ang isang lugar, no, sinisira mo lahat yung forest, yung terrain, yung bundok. Dito sa Dinagat Islands, it's so dramatic that it has actually occupied 86% of the land area. Dinayin natin itong Loreto, no? Kasi kalahati ng mining companies na nandito sa Dinagat Islands can be found here. Paakyat siya, mabato at malubak yung daan, no? Alam mo na isa itong dating trail ng mga truck na nanggagaling doon sa mining companies. Kita natin kung gaano kasira talaga. Boulders of rocks that were formerly mountains, no? And sira na. Narating namin yung Pygmy Forest. Elevated yung lugar. We are 900 meters above sea level. The presence of high moisture, high humidity dito sa air, no, makes it viable for these plants to grow. I feel like a giant in this area. Lahat ng mga halaman na nakikita nyo sa paligid ko are actually full-grown trees. I'm in the middle of a bonsai forest. Kahit almost mga 4 feet lang yung height niya, it's already bearing fruit. So, ito nakikita natin na ito, it's actually a pitcher plant. Dito lang siya almost touching the ground, no? This one's a walking stick, no? Ang ganda ng kulay, no? Metallic blue. Hindi ka na makatapak at makapasok in between the trees sa sobrang thick ng vegetation dito sa area. Kakaunti lang ang meron tayong ganito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung gaano katagal pa natin makikita itong Pygmy Forest na ito. Sa natitirang gubat ng isla, may mga hayop na dito lang matatagpuan. Sa pamamagitan ng camera traps and assessment, nakuna ng Green Mindanao ang ilan sa mga endemic wildlife ng Dinagat Islands. The very business of Green Mindanao here in Dinagat, sir, is to conserve the endemic species na present dito. Katulad po ng critical endangered na bushy-tailed cloud rat at saka yung Dinagat Jimnure. At meron din kaming Dinagat tarsier. May existing po kasi tayo ditong mina. Ang question po dun is, paano kung mamina yung lugar din nila? Masira ng tuluyan. So, mawawala din po silang lahat. Pag-aaral, ngayon pa lang din nagsisimula ang pag-document sa mga ganitong klaseng mga hayop that actually exist here. Dahil konti na lang din talaga sila sa lugar. Ang Dinagat bushy-tailed cloud rat, Dinagat Jimnure at Dinagat tarsier, hinahanap din namin. Inabot kami ng gabi sa paghahanap ng mga wildlife dito sa lugar, no? Tandaan lang. Hanggang sa this is a rat snake. These animals help humans in controlling pests like rats and spreading diseases like leptospirosis. They choose this because may available na pagkain at maganda yung lugar, ideal for them to survive and live, no? Mga endemic wildlife, wala pa rin tayo nakikita. In a way, okay na rin na hindi sila madali makita at mapuntahan kasi if that's the case, madali silang mahuli and that adds up to their continuous demise. Pupunta kami sa isa pang isla ng Dinagat, ang Hibusong Island. Ang maganda pa rin puntahan, yung mga maliliit na isla that are equally beautiful at naghihintay lang na madiskubre. Pero may laban daw na kinakaharap ang lugar na ito. Isang isla na talagang matindi ang pagtutol sa pagdating ng mining companies. Tagal na namin nilagay yan kasi may mga usap-usapan dito na gusto ng iba ang isla namin. May nagsubok na ba na pumunta dito sa inyo para magmina?
Lalaban kami ng patayan yun eh. May nagdadala nga na, itak, hindi, lalaban kami dito. Hindi basta-basta, kahit mahirap lang, hindi namin kailangan ng pera. Nanggaling sa mina. Sabi nila, dito sa Gubusong, mas nakadepende kami doon sa remaining forest land that we have here. And we do not want to give it away para sirain lang ng kung sino man at pakinabangan ng ilan. And yun talaga nakaantig sa akin yun. Ang maliliit na isla, may magandang gubat at hitik daw sa buhay ilang. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang pagtutol ng mga residente sa pagmimina.